Sa video na ito, tatalakayin natin itong pag-aapoy ng galit ng China sa Amerika, na tila ba naghahamon na ng away, na parang isang hakbang na lang ang kulang, at mangyayari na ang kinatatakutan ng lahat, mas lalong lumalala, at napakadelikado na ng tensyon, sa pagitan ng dalawang makapangyarihan at malalaking bansa na ito, matapos nagalit ang China, nang aprubahan ng Amerika, ang pinakamalaking pagbenta ng mga armas nito, sa Taiwan. Noong Huwebes kasi, opisyal na inaprubahan ng Estados Unidos, ang arms sale na nagkakahalaga ng humigit kumulang $11 billion, na itinuturing na pinakamalaking defense contract ng Amerika, sa Taiwan. Ang pagbenta na ito ng mga armas, ay ginawa ng Amerika, sa gitna ng tumitinding banta mula sa China, at patuloy na tensyon sa karagatan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Agad ngang nagalit ang China, at mariing kinundi ng itong desisyon ng Amerika. Ayon kay Guo Jiakun, tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, nilalabag umano ng Estados Unidos, ang pinanggako nito noon pa sa China, ang tinatawag na One China Principle, kung saan, tinatanggap ng Amerika, na ang Taiwan ay hindi isang bansa na hiwalay sa mainland China, kundi isang bansa lamang sila. Naniniwala ngayon ang China, na ginagamit umano ng Amerika ang Taiwan, upang pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng China. Nagbabala pa siya, ang anumang pagtatangka umano, na gamitin ang Taiwan, upang pigilan ang China, ay tiyak na hindi magtatagumpay, at sa huli, ay magdudulot pa umano ng matinding pinsala, mismo sa Amerika. Ayon sa mga analysts, ikinagagalit ng China ang pagbenta ng mga malalakas na armas na ito, dahil magiging magastos na sa China, ang sakupin ng Taiwan. Maglalagay ito sa Taiwan, sa isang mas malakas na posisyon, at kailangan na naman ng China, na magpalit ng estratehiya, kung sasakupan nito ang Taiwan. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, ang naturang arms package, ay bahagi pa lamang ng $40 billion, na supplementary defense budget, na inanunsyo ni Pangulong Lai Ching-te, noong Nobyembre. Ibig sabihin, initial deal pa lamang ito, at may mga kasunod pang mga deal, na tiyak na mas lalong magpapaapoy pa sa galit ng China. Saklaw nito, ang iba't ibang uri ng armas, tulad ng artillery systems, anti-tank missiles, mga pyesa ng helicopter, at anti-ship missiles. Noong nakaraang buwan, hayagang ipinahayag ni Pangulong Lai, ang kanyang layuning palakasin ang kakayahan ng Taiwan, na ipagtanggol ang sarili, laban sa lumalalang pressure mula sa China. Target umano ng kanyang administrasyon, na makamit ang mataas na antas ng kahandaan sa digmaan, pagsapit ng taong 2027. At heto ang medyo nakakaalarma. Ang intelligence ng Amerika, at mismong si President Lai, na sa 2027, base sa kanilang nakikita, ay maaring sakupin na ng China ang Taiwan. Bagay na dapat paghandaan ng mundo, lalo na ang Pilipinas, na pinakamalapit sa Taiwan, at may mga OFW na nagtatrabaho doon, na kailangang ilikas at masagip. Ayon ulit sa mga war analysts, obligasyong sagipin ng pamahalaan ng Pilipinas, ang mga Pilipino sa Taiwan, at ito ay nangangahulugang maaring magkaharap ang sundalong Pilipino at China, sa karagatan man o sa lupa. Binigyang diin ni President Lai, ang tinawag niyang, walang kapantay na military build-up, ng China, pati na rin ang tumitinding mga paghahamon nito sa Taiwan Strait, East China Sea, South China Sea, at sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Noong Miyerkules, kinumpirma ng Ministry of Defense ng Taiwan, na dumaan sa Taiwan Strait ang Fujian aircraft carrier ng China. Ayon sa pahayag, mahigpit na minomonitor ng sandatahang lakas ng Taiwan ang sitwasyon, at agad na tumugon kung kinakailangan. Kahit ang Japan ay minomonitor ang pangyayaring ito. Samantala, bilang tugon sa karagdagang defense budget ng Taiwan, mayabang na sinabi ng Chinese Foreign Ministry, na ang umano'y plano ng Democratic Progressive Party, ang kasalukuyang namumunong partido sa Taiwan, na labanan ang reunification plan ng China gamit ang sandata, ay siguradong mabibigo. Sa nakalipas na mga taon, patuloy ang pagpapalakas ng presensya militar ng China, sa paligid ng Taiwan. Ilang ulit na itong nagsagawa, ng malalaking military drills, at naglabas ng matitinding babala, laban sa mga hakbang ng Taiwan, na itinuturing nitong pagtatangkang humiwalay, bilang isang malayang bansa. Iginiit ng Beijing, na ang Taiwan, ay bahagi ng teritoryo ng China,
At ayon kay Pangulong Xi Jinping, ang muling pagsasama ng Taiwan at mainland China ay isang makasaysayang hindi maiiwasan. Gayunman, mariing tinatanggihan ng Taiwan ang mga pahayag na ito. Ayon naman kay Matt Birken, Chief Geopolitical Strategist ng BCA Research, ang hakbang ng Estados Unidos ay paraan umano ni dating Pangulong Donald Trump upang maibalik ang deterrence laban sa posibleng pag-atake sa Taiwan, habang patuloy pa ring nakikipag-usap sa China ukol sa kalakalan. Dagdag pa niya, ipinapahiwatig ng US na handa itong makipag-economic trade sa China at hindi ganap na putulin ang supply ng semiconductors, ngunit hindi rin ito hahayaan ang anumang pag-atake laban sa Taiwan. Batay sa ulat, kabilang sa arms package, ang 82 na HIMARS rocket artillery systems, mahigit 420 ATACMS missiles na may range na hanggang 300 kilometro, unmanned surveillance systems, at military software. Kasama rin dito ang 60 na M109A7 self-propelled howitzers, pati na rin ang Javelin at 2 anti-tank missiles na nagkakahalaga ng mahigit $700 milyong. Ayon muli sa China, ang naturang arms sale ay seryosong paglabag sa soberanya at integridad ng teritoryo nito, at sinasabing nagdudulot ito ng banta sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Bagamat walang Mutual Defense Treaty ang Estados Unidos at Taiwan, nakasaad sa Taiwan Relations Act of 1979, na may obligasyon ang US na magbigay ng sapat na kagamitan at serbisyong pangdepensa upang mapanatili ng Taiwan ang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa hiwalay na issue, naglabas rin ng matinding pahayag ang China laban sa Japan, matapos sabihin ng isang mataas na opisyal ng Japan na maaaring makialam ang Japan Self-Defense Forces sakaling sakupin ng puwersa ang Taiwan. Dahil dito, pinaalalahanan pa ng Beijing ang mga mamamayan nito na iwasang bumiyahe sa Japan habang nagpapatuloy ang alitang diplomatiko ng dalawang bansa. Sa kabuuan, malinaw na ang usapin ng Taiwan ay nananatiling isa sa pinakamainit at pinakasensitibong issue sa pandaigdigang politika, na may malaking implikasyon hindi lamang sa rehiyon, kundi sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas, bilang pinakamalapit na bansa sa Taiwan. Ayon sa mga analysts, ang Bashi Channel at Northern Luzon ay ang pinaka-strategic area kung sakaling sumiklab ang gulo sa Taiwan at China, at upang magtagumpay ang China sa pag-atake sa Taiwan at manalo, kailangan niyang sakupin ang Bashi Channel at Northern Luzon. Kaya naman, ayon sa kanila, ang pagsasabing dapat ay walang pakialam ang Pilipinas sa isyu ng China at Taiwan ay isang pag-iisip ng mga taong mababaw ang pananaw.